Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. No? Ako po ay magbabahagi lamang ng konti because ang magbabahagi po ngayon ay si Pastora. Nakiusap lamang po ako na bigyan niya ako ng konti para ibahagi ko po kung ano po yung kapahayagan sa akin ng Panginoon. The Great Commission, ang dakilang misyon, no? Nang dakilang misyon na ito ay hindi lamang ibinigay sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor, kundi sa bawat isa na naglilingkod sa Kanya, mga ginigiliw, no? Subalit ibinigay din niya ito lahat para sa atin, mga ginigiliw. Ito yung dakilang misyon ng ating Panginoong Jesucristo na yung binigay niya sa atin, binili niya sa Mateo 28, ang dakilang misyon, mga ginigiliw. Bago tayo magturo o magbahagi ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw, there must be two witnesses. Dapat may dalawang saksi na nagpapatunay, mga ginigiliw, na ang itinuturo po natin ay totoo, mga ginigiliw. No? At nakita po natin ito, mga ginigiliw, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay muling nabuhay. Nagkaroon ng pagdududa ang kanyang mga disipulo, mga ginigiliw. Nagduda po sila dahil ang alam po nila, hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ang unang nakakita ng kanyang muling pagkabuhay ay walang iba kundi ang kanyang dalawang alagad na Maria. Nakipag-usap ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Sabihin mo sa aking mga alagad na pupuntahan nila ako sa Galilea, sabi niya. Kahit sa oras na ito, mga ginigiliw, kung gusto rin po nating makipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, pupunta po tayo sa Galilea. Yung Galilea na yon, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang kanyang salita. Sabihin mo sa kanila, magkita-kita po kami sa Galilea, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa dalawang Maria na ito, na unang nakakita ng kanyang muling pagkabuhay. And this is the complete evidence that Jesus Christ has risen. Ito yung kompletong ebidensya na makikita po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, mga ginigiliw. Alam nyo, there were times in our life na meron din po tayong pag-aalinlangan. Meron din po tayong pagdududa, mga ginigiliw. No? Nagdadoubt din po tayo, mga ginigiliw. May pagdududa po tayo. But as we grow, habang lumalago po tayo sa salita ng Panginoon, as we grow with the Lord Jesus Christ, mga ginigiliw, makikita po natin, mga ginigiliw, na yung pagdududa na yon ay naiibsan ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagdududa na yon ay nagagamot sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoong Jesucristo na umabot sa atin, mga ginigiliw. No? Alam nyo, nung pumunta po kami sa Palawan, no? Alam nyo, actually yung pagpunta po namin doon, ang pinasyalan po namin ay mga malls lang. Mga malls, hindi kami kalabas kasi ang lakas ng ulan. Pumunta kami sa underground river. Pero bungat pa lang, hindi na kami nakapasok kasi baha. So ang nangyari, imbes na magtuloy kami, umuwi na lang po kami. Umuwi na lang po kami, mga ginigiliw. So, kung sasabihin ko sana na yung pagpunta namin doon, wala sanang kabuluhan. Pero,
ang lahat ng ito, God is too wise to be mistaken. Kung bakit kami dinala doon ng Panginoon, hindi para mamasyal, kundi ipapakita ng Panginoon ng kanyang kamay. Ipapakita ng Panginoon ang dakilang misyon na ibinigay niya po sa atin bilang kanyang abang lingkod, mga ginigiling. So there were times na may kasama po kasi kami na business partner ni Ma'am Vicky, isang mayaman na babae, kasama niya ang kanyang anak. Sila po yung kasama namin na pumunta sa Palawan. So, sinabi ko po sa kanya na mag-share ako, magbabahagi ako ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya lang, nung pumunta kami sa mall, medyo napagod ako. Hinihintay pala nila ako, nakatulog ako. Imagine that na ako ang hinihintay nila, bakit hindi na lang sila ang nag-share? Imagine that, no? Alam mo kung minsan tayo na pinilat ng Diyos, di ba? Tayo mismo ang nagpapasalitate. Bakit hindi na lang yung mga leader namin ang mag-share sa kaibigan nila na mayaman na ito na babae, mga kinikiliw? Kaya nung sumunod na araw, umuulan na naman. Kaya ang nangyari, hindi po kami nakalabas. Kaya ang nangyari, ako ang nag-facilitate ng Bible study, mga kinikiliw. Imagine that, no? Tinawagan ko yung mga leader, tawagan nyo, ma'am, magsimula tayo ng Bible study, sabi ko sa kanila, mga ginigilaw. Na may purpose pala ang Panginoon kung bakit pumunta kami doon, na hindi kami pumunta doon para mamasyal at magliwaliw, kundi may isang makakakilala sa katotohanan, the evidence of truth, mga ginigilaw. No? Alam nyo, habang nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon, alam nyo, yung mami na ito, si Mami Virgie, hindi siya mapakali. Nararamdaman mo yung spirit na gusto niyang umiyak. Kasi first time niyang marinig ang mga salitang ito ng Panginoon, mga ginigilaw. Diba? First time niyang marinig yung mga salita na ito ng Panginoon. Ibinahagi po ang kaligtasan. Ng kaligtasan ay matutunghayan lamang, mahahanapan lamang natin sa ating Panginoong Kristo. Imagine that. Ang alam niya na kaligtasan yung paggawa ng mabuti. Diba? Tapos pagbibigay mo daw ng opinion. Imagine that, yung walang alam sa salita ng Panginoon. Kaya sa oras na yun, nung narinig niya ang salita ng Panginoon, mga ginigilaw, nararamdaman ko na gusto niyang umiyak. Dahil nalaman niya ang katotohanan na hindi ang kayamanan ang magliligtas sa isang tao. Hindi ang kayamanan ang magpupuno ng kasiyahan, kaligayahan ng isang tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, mga kinikiliw. At natunghayan ng babaeng ito ang tunay na kayamanan. Hindi yung kayamanan sa mundong ito, because ang lahat ng ito ay iiwan natin. Sabi ko po, mga ginigiliw, what shall it profit a man, even if you gain the whole world, but you lost your own soul? Sabi ko, mga ang tunay na kayamanan ay masusumpungan lamang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ko po sa Kanya. Kaya nagkaroon po ng kaliwanagan sa Kanyang buhay, mga ginigilan. Maraming nangyari. Nung pag-uwi na namin, pagsakay namin pagbaba namin sa airport, yung driver, mga ginigilaw, yung driver po na naghatid sundo po sa amin, mga ginigilaw. Kaya nung naibaba na po lahat yung mga gamit po namin, tinawag ko po. Hindi ko alam na nakatingin pala si Isaac. So, ang alam niya siguro, magbibigay ako ng incentive, gano'n. Pero magbibigay talaga ako. Halika dito, sabi ko sa kanya. Then, kasi alam niya na pastor ako. In pray over ko, Lord, Panginoon, hindi aksidente na nakilala ko po ang kaibigan na ito, Panginoon. Heavenly Father, kundi kalooban nyo upang marinig niya ang katotohanan yung driver na ito, isa rin sa nakinig ng pag-share ko ng salita ng Panginoon. Kasama niya si Mami Virgie, mga kinikil. Lord, kalooban niyo po, Panginoon, na malaman niya ang katotohanan, Panginoon Lord God. Buksan niyo po ang kanyang puso, Panginoon Lord God, na yung mga salitang narinig niya.
Itarak niyong mga salitang ito, Panginoon, sa kanyang puso upang ito ang magsilbing halimbawa upang malaman niyang katotohanan ng salitang ito. Dito nagsisimula ang kanyang pananampalataya. At sa time, pagkatapos kong prenay over, kinuha ko na yung wallet ko para magbigay talaga ako. Pero alam niyo, nung narinig niya yung salita ng Panginoon, inayawan na niyang tanggapin yung sabi, hindi, halika dito, hindi na pastor, wag na, sabi niya. Wag na po, okay na po sa akin. Masayang na ako dito, sabi niya. Masaya. Grabe, umuwi ang kaibigan na ito na taglay niya ang salita ng Panginoon na napakasaya ang kanyang mukha. Dito ako magtatapos. Kahapon po, pumunta po yung hipag ko at saka yung mga dalawang anak niya at saka sa Kuya Alex sa bahay. Nung nagkaroon kami ng konting fellowship, kape-kape, hanggang umuwi na sila. Kasi si Kay nakatira sa bahay. No? Dinala nila yung mga ibang gamit niya sa bahay. Kaya nung pauwi na sila, tinawag ni kitang-kita ng kanyang mga magulang. Sina Manang Marisa at saka si Manong Alex at saka yung kapatid ni Kay na si Chayan. Kitang-kita niya kung paano niya tinawag si Kay. Ate Kay, halika. Sabi, bakit? Ipag-pray kita. I did not. Lord, sabi. Ipinatong niya yung kamay niya sa ulo ni Kay. Lord, anong prayer niya? Hindi ko narinig kasi medyo malayo ako. Bigyan mo ng talino, karunungan si Ate Kay. Yung mga panalangin niya, mga ginigiling. Praise God. Alam mo, makikita nila yung dakilang misyon sa buhay mo, magsisimula yan sa pamilya. Imagine yung paslit na bata, ginagamit ng Panginoon upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, mga ginigiliw. Magandang umaga po. I hope you are being inspired, mga ginigiliw, sa salita ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, upang ibahagi niya po ang kanyang salita.